So yon, magandang araw mga kalbo. Once again, Kalbo TV po. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan na abutan ang bidyong ito. First of all, gusto ko po munang i-shoutout yung ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa channel na ito. At kahit nasa ibang bansa sila, talagang ramdam mo yung kanilang pag-support sa ating mga video. Shoutout po kay Sir Rafael Sasil. Ayan po. At kay Mr. Alfredo Pukis. Ayan po, Basta yan po yung kanyang pangalan. Shoutout po sa inyong dalawa. Salamat po sa pagsuporta sa channel na ito. Keep safe po lagi sa inyo at sa inyong pagtatrabaho. Ayan po. So, hindi ko na patatagalin sa bidyong ito. Pag-uusapan natin, kakalbo, ang pagkakaiba ng INC at Catholic pagdating sa pagsisimba. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa channel na ito for today's video, mga kalbo. Disclaimer lang po, mga kalbo, yung aking pong mga sasabihin ay base po sa sarili kong karanasan at base po sa sarili kong pagsusuri sa dalawang religion na ito. At marami naman po nakakalam na dati po akong Katoliko na nag-iglesia ni Kristo. At syempre gusto ko lang po i-compare at paalam din sa mga viewer ko kung ano nga ba yung nakita kong pagkakaiba ng dalawang to pagdating sa pagsisimba o sa pagsasamba. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, wag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video gaya nito. So hindi ko na patatagalin, let's start pagkatapos ng intro. At yon, di ko na patatagalin. Una, syempre, ang nasuri ko, ang napagmasdan ko, unang-una ay ang pagkakaiba sa pananamit kapag magsisimba o sasamba. Bilang Katolik noon, kahit ano kasi pwede naming suotin. Kahit nakapantalong ka, naka-shorts ka, syempre wag lang nakasando. Naka-t-shirt, basta kahit anong damit pa yan. Diba? Kaya yung iba siguro ay pinagkakamali na kahit anong suotin, lalo na sa mga babae, yung iba pagka sumuot talaga halos labas na yung kaluluwa, diba? Kita-kita na yung itinatago. Yun ang pinagkakamali rin talaga ng ibang Katolik. Na porket kahit talagang kahit ano nga susuotin nila. At diba, gayang-gaya nga rin ang sabi ni Idol Rapi Tulfo noon na gusto nga niya magsimba pero parang napipigilan siya dahil pag nagsisimba raw siya nakakakita nga raw siya, diba? Nang parang imbis na mapabanal siya parang lalo siyang napapasama dahil sa nakikita niya. Like nung nag-INC ako, na talagang nakita ko na yung mga damit nila ay talagang maayos. At talagang pag tinignan mo sila ay talagang, alam mo yun, yung may disiplina. Parang formal sila tignan kahit sa malayo. Nakita mo yung mga pananamit nila ay talagang respeto silang tignan. Unlike sa Catholic na kahit na lang, 'di ba? Parang pag pinagsama-sama mo ay labo-labo. Minsan hindi mo nga alam kung aatin pa ng party to o magsisimba ba. Ganun kasi sa Catholic. Unlike sa INC na maayos, formal. Na talagang makikita mo na talaga na may pupuntahang maayos, 'di ba? Magsisimba talaga sila. Siyempre haharap ka sa Diyos niya, dapat nga naman talaga na yung itsura mo ay maayos. Yun ang napansin ko sa dalawa, sa INC at Catholic pagdating sa pananamit. Hirap lang kasi sa Catholic. Alam ko naman bilang Catholic ako pinapangaral din naman kasi ng mga pari talaga na maging maayos sa pananamit. Ang hirap lang din talaga na hindi marunong sumunod yung ibang Katoliko. Na kahit ano na lang din talaga susuotin. Kahit hindi nakarespeto ay talagang susuotin nila para lang din magpapansin at mailabas daw yung kanilang style sa pananamit. Kaya kahit parang hindi na pang simbahan yung suot, ay susuotin pa rin talaga nila. Yun lang ang hirap din talaga sa ibang Katolik, walang disiplina. Unlike sa INC, madisiplina sila na pagka sinabing ganito, ay ganun nga yung gagawin nila. Diba? Basta para sa ikakaayos ng kanilang pagsamba o pagsisimba, ginagawa nila. Ikalawa, pagkakaiba kapag nasa loob na ng simbahan. Ito, napansin ko rin to, Sa Katolik, bilang Katolik ako noon, kapag pumasok ka na ng simbahan, tabi-tabi.
Labo-labo, babae, lalaki, matanda, bata. Labo-labo na yan, kahit saan ka na umupo dyan, pwede. Tapos, eto pa ang, pag nasa loob ka na ng simbahan, pwede ka pang makipag-usap. Diba? Pwede ka pang makipag-chismisan, pwede ka pang makipagtalakan, may nakikita ka pang nagtatawanan. Diba? Tapos, yung cellphone, gumagamit pa ng cellphone sa loob. Yun ang napansin ko din talaga bilang Katolik ako noon. Parang walang sumusuway. Na kahit andyan dyan na yung pare, kahit nagmimisa na may naririnig ka pa sa kabilang upuan o katabi mo na nagtatawanan, di ba, nagchichismisan. Unlike sa INC na napagmasdan ko sa INC mga kalbo, no? Kapag nasa loob ka na ng sambahan nila, ng kapilya nila, wala kang maririnig na nag-uusap, na nagtatawanan, o palingon-lingon, di ba, na maligalig, malikot, wala kang makikitang batang nagtatakbuhan sa loob ng kapilya nila. Ang makikita mo lang nakayuko o kaya naman nakatingin doon sa harap. Nakayuko kasi nananalangin, nakatingin, nagmumuni-muni sa kanilang mga isip. Ganun lang talaga makikita mo. Kaya pag nasa loob ka ng kapilya nila, talagang mararamdaman mo yung parang pagka-OP, di ba? Out of place kasi wala kang makikitang nag-uusap sa kanila. Talagang ano sila, solemn. Solemn yung kanilang pagsamba sa loob ng kanilang kapilya. Kahiwalay ang babae sa lalaki. 'Di ba? Kaya kahit magjowa kayo, hindi kayo pwedeng magsama sa loob, magkahiwalay kayo, 'di ba? Hindi kayo makakapaglampungan, makakapag-holding hands. Unlike sa Katolik, 'di ba? Aaminin natin 'yan, aminado naman ako diyan. May nakita ako na magjowa na parang nagsimba lang kasi nga parang ginawang dating center, yung simbahan para doon sila magkita. Tapos kahit nasa loob na ng simbahan, naka-holding hands pa, di ba, naglalampungan, nakakala mo nasa luneta lang. Totoo po yan at nangyayari po yan. Hindi po natin may tatanggihan bilang Katolik ako noon. At ikatlo, at napagmasdan ko rin talaga, ito na siguro yung huli kong napagmasdan, Marami pa naman, pero tatlo lang muna babanggitin ko mga kalbo. Ikatlo, yung pagkakaiba kapag merong abuluyan, kapag merong solicitation, o kaya kapag merong kalamidad na napinsala ang simbahan o ang bahay-sambahan, di ba? Kaiba kapag napipinsala ang simbahan o sambahan, dulot ng kalamidad mga kalbo. Papansin talaga natin, bilang Katolik ako noon, napapansin ko noon, na kapag may kalamidad at napipinsala yung mga kapilya o gusaling sambahan ng INC, agad-agad nilang napapagawa. Kaya noon nung nasa Makati ako, merong kapilya doon sa Barangay Palana na nasunog. Nasunog talaga yung kapilya nila. Ang laking kapilya noon, nasunog. Pero wala pang isang buwan nagawa agad nila, na ipatayo ka agad nila, na ibalik agad nila sa dating itsura. Diba? Ganun kalupit yung mga INC, di ba? Parang meron kaagad silang pondo, meron kaagad silang na pagkukuhaan ng panggastos kapag napipinsala yung kanilang mga gusaling sambahan. Yun pala ay dahil din talaga sa kanilang matinding pagkakaisa pagdating sa paghahandog. Diba, sama-sama silang naghahandog, walang mahirap, walang mayaman. Kahit ano ihahandog nila, diba? Kahit maliit na halaga pa yan, basta tao sa puso, inihahandog nila yan. Napansin ko rin sa pamamahala nila, malupit sila pagdating sa ng pera. Magaling sila, parang magaling silang umawak ng pera, Kaya yung mga abuloy ng mga kaanib nila ay talagang nasisinop nila at napupunta talaga sa maganda at nakikita talaga ng mga kaanib nila kung saan napupunta. Unlike naman syempre bilang Katolik ako noon, nag-aabuloy naman, nagbibigay din naman sa simbahan. Pero kapiraso lang, 'di ba? Para kung kailan mo lang matipuhan, kung kailan mo lang mapusuan. Tapos yung iba nga minsan masama pa ang loob, diba? Lalo na pagka nagsusolicit ng simbahan, may project na ganito ganyan. Parang yung iba ay walang ganang magbigay, diba? Sa dami ng Katolik, sigurado kung sabay-sabay ang mag-aabuloy, tao sa puso, sigurado hindi lang simbahan ang may papatayo ng Katoliko Totoo sen. Ang hirap lang kasi sa ibang Katolik, pagdating sa pera ay talagang sira. Parang ayaw maglabas. Ayaw mabawasan yung kanilang kayamanan. Iilan lang din talagang taus-pusong nagbibigay sa simbahan.
Kaya yung simbahan, di ba, hindi natin masisisi. Minsan yung simbahan nila ay bago makapagpagawa, kapag napipinsala ay kailangan pang magpasugal, magpabingo, gumawa ng event, lumapit sa mga politiko, kung sino mang Poncio Pilato na pwedeng tumulong para maipagawa yung simbahan. Totoo po yan at reality po yan. At napagmasdan ko po yan bilang Katolik noon. Kaya di ba kung tutuusin sa dami ng Katolik, sigurado daig nilang INC kung talagang magtutulungan ng mga Katolik, kung magkakaroon ng pagkakaisa. Unlike sa INC na talagang nagkakaisa sila sa kahit anong aspeto, abuluyan pa yan, mga gawain pa yan, di ba, mga project, mga event, di ba, nagkakaisa talaga sila mga kalbo. Napagmasdan ko talaga sa kanila yan. Siyempre dahil din yan sa mga aral na natatamo nila. Ang ganda rin kasi talaga ng aral, talagang nauunawaan at ipinapaintindi sa'yo kung bakit ka makikipagkaisa at paano ka makikipagkaisa. Unlike sa Katolik kasi parang wala kang makikitang aral na kailangang magkaisa. Basta magkaisa kayo, yun lang. Pero yung parang deep, malalim na aral, di ba, patungkol doon sa pagkakaisa ay parang hindi mo mahihinuha, di ba, sa aral ng Katolik. At yan lang muna kakalbo ang tatlong napagmasdan ko sa Katolik at INC kapag magsisimba mga kalbo. Ano po? Alam ko marami pa pero sa ngayon yan lang muna siguro ang masasabi ko at napagmasdan ko at experience ko sa dalawang religion ito. Sana ay kahit papano may nakuha kang kahit maliit man lang na lesson, aral o naman idea sa aking mga sinabi kakalbo. Kung isa ka sa nagsusuri sa mga religion, mas magandang suriin mo mismo ikaw mismo sa sarili mo at huwag kang makinig sa haka-haka o sabi-sabi ng ibang tao, mga kalbo. Mas maganda tayo mismo yung magsuri sa sarili natin para tayo rin mismo ang makapagpatunay sa sinasabi ng iba patungkol sa bawat relihiyon. So yan lamang po, once again, Kalbo TV. Thanks for watching.